Kasama sa isang panayam ni James Reid na mapapanood ulit siya sa isang acting project ngayong taon. Super excited naman ang mga panay dahil taong 2018 pa nang huling umarte si James sa pelikulang Miss Granny kasama si Sarah Geronimo. Hindi pa masabi ni James ang mga detalye ng kanyang bagong project pero meron na daw silang cast at tiyak na magti-taping na ngayong taon. Dagdag pa niya, masusurpresa rin daw ang mga panay sa makakapares niya sa nasabing project. Guest ng mga panay, si Catherine Bernardo daw ang obvious na next leading lady ni James Reid. Say ninyo, binalita na natin dito yun, di ba? Last week. Tayo tayo ang unang nagbalita. Pagbalita na si James Reid at si Catherine Bernardo ay magiging parte sa isang serye na kukulang pa sa isang ibang bansa. Dito lang sa Marisol Academy. Ang target date daw nila is ang target date is November. Correct. Yung binalita natin. Hello Kathden fans! So bago muna yung sa project ni na Possible, no? Project ni na Ma'am Kath at ni Sir James Reid, mga kasembreros na wala pa namang confirmation ng ABS-CBN. Ay, ito muna, no? Sobrang cute na ginawa ng isang fan dito, mga kasembreros. So, nakaget over na ba ang lahat, no? Dun sa may old video or old picture, mga kasembreros ni Mayor Mark Alcala at ni Catherine sa airport. So, wala po yun, mga kasembreros. No, let's move on. So, ito po, mga kasembreros, ginawa ng Kathleen na fan dito ay yung mga batang version ng ginawang photo ops, mga kasembreros ng Kathleen, no? Sobrang cute ng ginawa nila dito. Talagang bagay na bagay. Ang cute na dito yung sa sila, parang parang mga anak ng foreigner na kulay puti na dito mga foreigner na puti tapos nakapag-asawa ng Pilipino, mga kasembre or Filipina, kung kaya ang ganda ng combination. So ang cute, no? Although AI ito, edited, mga kasembre, yung kanilang smaller versions or little versions, mga kasembreros, ay ang cute at saka ang witty ng kanilang ginawa dito, mga kasembreros. Parang yung kanilang pagiging pogi at maganda ay talagang inborn, mga kasembreros. So nakakatuwa lang, mga kasembreros, itong ginawa ng isang Kathleen fan, mga kasembreros, no? Sobrang cute na cute. And then ito, so itatakal natin ito, mga kasembreros, yung napakinggan ninyo about kay James Reid nga, no? Credit po sa Marisol Academy. Maraming salamat po sa pag-discuss po ninyo. So ito, although wala pa namang confirmation talaga, pero sila, no, na may mga source daw sila na gaganap nga sina Ma'am Catherine at saka si Sir James Reid at saka yung magiging kanyang leading lady ay si Ma'am Catherine Bernardo, mga kasembreros. Parang nagtitaping na daw sila, tapos sa November daw yung kanyang November yung target na ipapalabas ito, mga kasembreros, na serye. So hindi nila naisip, no, na si Ma'am Nadine Lustre pwede rin siyang maging leading lady dito, mga kasembreros, kasi sabi ni Sir James Reid daw ay para magugulat yung mga fans, mga kasembreros. So wala namang confirmation kay Ma'am Catherine, wala ring confirmation kay James Reid na kung sino talaga yung leading lady, at saka wala pa ring confirmation from network itself or sa ABS-CBN, mga kasembreros. So parang ako din, parang mas gusto ko na kasi malaki ang fandom ng ng Jaydeen, mga kasembreros. So ito yung sasabi na baka comeback ng Jaydeen, mga kasembreros, di ba? Why not? So naisip ko lang kasi mas malaki ang hata, kasi marami ang nagsasabi na parang walang chemistry ang Kath James, mga kasembreros. So kung ako sa management ay si Ma'am Nadine Lustre, mga kasembreros, kasi di ba umabalik na naman si Ma'am Nadine Lustre sa television. So why not na si Ma'am Nadine Lustre lang, Ma'am Nadine Lustre na lang yung kanilang gawing leading lady instead of Ma'am Catherine. Tapos Ma'am Catherine naman ay it's either Elena 1944 or project with
Sir Alden Richards, of course, mga kasembreros, na palong-palo sa ratings talaga ito, no? Walang tapon. Magbabasag na naman ang record sa TV, mga kasembreros. So, ayun po, no? And nakita ko yung mga videos na parang siniship talaga ng fans ni Sir Daniel Padilla si Ma'am Kyla Estrada para sa kanya, kasi nga paparatis lang parang spotted, mga kasembreros, na although hindi private na magkasama, pero spotted sila na parang magkasama ba sa mga events, mga kasembreros, kasi nga dun sa incognito and so on, mga kasembreros. Pero ano para sa inyo, okay lang ba si Ma'am Nadine Lustre? Yung para sa akin okay yun, kasi nga talagang malaki ang chance na magsisibalikan yung mga fans, mga kasembreros, or group fandoms ng Jaydeen na nabasag nga dati dahil nga may girlfriend na ngayon si Sir James Reid, no? Si Ma'am Isa Pressman. And then ito, si Ma'am Catherine at saka yung mga napakagandang mga talent ng ABS-CBN. So noong nakaraan, ibang animation ang ginawa doon. Ito ay mga pictures, no? Parang kinumpile ng mga grabing mga face cards ito, mga kasembreros. Labanan ng mga face cards. Although maganda naman talaga si Ma'am Liza Soberano, kasi siya, mestiza, mga kasembreros, half American, half siya. So si Ma'am Julia Barreto ay purong Pinay, tapos si Ma'am Nadine Lustre at saka si Ma'am Catherine Bernardo naman yung pinagtambal sa baba, mga kasembreros, parang pinagdikit. Pero yun nga, no, talagang sa ilong talagang I agree na si Ma'am Liza Soberano ang pinaka tumatatak talaga, or parang grabe yung ilong, mga kasembreros, kasi nga may lahi, mga kasembreros, na foreigner. Si Ma'am Julia, no? Lahat sila maganda, mga kasembreros, when it comes to physical beauty at saka puso, mga kasembreros. Lahat sila maganda kasi may uniqueness naman ang bawat isa, mga kasembreros. Pero when it comes to like box office na records, ay talagang walang tatalo, kaya phenomenal box office cinema queen, mga kasembreros, si Ma'am Catherine. So hindi lang po tayo bias, no? It's just the reality. Pero when it comes sa ganda, may kanya-kanya po silang ganda, mga kasembreros, huwag niyo po akong i-bash. And then ito, sobrang cute ni Sir Alden dito. Parang nakuhaan ng isang part ito ng kanilang London pa rin na vacation, mga kasembreros. Si Sir Alden ay sobrang ang tuwang-tuwa dito, parang nakuhaan na randomly, or dito stolen picture, mga kasembreros, na siya ay tawang-tawa. At saka labas din po lang inyong phenomenal box office cinema king, mga kasembreros, na naka-shades na. So pareho naka-white sila, no, mga kasembreros, pero ito ay tuwang-tuwa tayo kasi nare-regain yung strength, at saka yung sabi niya nga dun sa kabila sa isa kong vlog kanina, ay back up, no? He has his own back up, mga kasembreros. And then ito, next item natin, mga kasembreros, si Mama Ten, no? Sobrang cute. Nag-Instagram story din si Mama Ten na sa labas nga, no, ng Harry Potter studio, mga kasembreros. So isinama ko siya dito kasi ang cute-cute ni Mama Ten, no, na manager ni Sir Alden. And then si Ma'am Catherine, last item natin ito. Sobrang ganda niya dito, no? Nakasombrero siya. Tapos close up na picture ito, mga kasembreros, ni Katreng. Sobrang ganda niya dito, mga kasembreros, no? Walang itulak kabigin. Alright, sinama po sa ating Kathleen items. Sa Team Panatag po tayo. Hanggang tulang nagko-confirm at nagsasabi, Team Kathleen, Team Sakalam, mga kasembreros, Team Panatag po tayo. Sana po ay pangyanan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasembreros, Ang title po, Ipagsabi ang mga gawa ni Lord. Psalms 26 verses 7 to 8, that I may proclaim, King David, with the voice of thanksgiving and tell of all your wondrous works. Lord, I have loved the habitation of your house and the place where your glory dwells. Napakaganda nito, mga kasembreros. Si King David proclaiming, and ang sa mundo natin na term ngayon, ipagsabi, imarites na, ichismis, ichika, mga kasembreros, imarisol. So ganun yung mga kanto term natin, or ikwento ng mga kasembreros, ipagsabi ang mga gawa. Actually kulang ito, no? Ipagsabi, ipagkalat natin yung
kamangha-mangha, no, wondrous works mga kasomberos ng ating Panginoong lumikha ng langit at ang lupa, ng sangkalawakan at sandaigdigan mga kasomberos. So ang particularly no dito sa napakaganda actually itong verse 8 no, na I have loved, no, Lord, I have loved the habitation of your house in the place where your glory dwells. Pero yung verse 7 talaga mga kasomberos ay napakaganda nito. Ito yung sinasabi natin na hindi natin dapat, kung merong good news, dapat pinagkakalat, di ba? Dapat pinagsasabi, pinapost sa social media, tuwang-tuwa tayo, and so with the word of God mga kasomberos na bago bawat araw, bago bawat umaga, ang pag-ibig, ang awa, ang pagpapatawad, ang pagsinta ng Diyos mga kasomberos, ang grasya niya ay bago araw-araw. It's new every morning mga kasomberos. So ang Psalms 26 verse 7 ay beautiful reminder sa atin ng essence ba ng expressing gratitude and acknowledging the wonders of God. So kasi bihira ang mga taong words of affirmation ang ngayon, ang language of love, kasi ang languages of love natin may acts of service, yung naglilingkod tayo, pinagsisilbihan natin yung ating magulang, yung ating kapatid, yung ating asawa, yung ating anak for example. May quality time na nag-spend time tayo sa ating best friend, sa ating nanay, sa ating asawa, and so on mga kasomberos. So meron ding gifts, no, yung kindness mga kasomberos, mapagbigay ka. So love language yun, kasi maraming tao ang may kaibigan ako dati na si Dave sa Manila, talagang yung love language ay quality time at saka yung pagbibigay talaga ng talo and so no. And then love language mo ba yung physical touch, no, parati kang parang clingy ka mga kasomberos. So and so on. So bihira ngayon yung magsabi sa nanay na pag nilabhan nyo, nanay salamat, no, nagluto ng nanay salamat, tay salamat, no. So parang bihira yung kasi usual at saka masyado na tayong familiar sa bawat isa. So we neglect, we are sometimes rare, no, seldom mga kasomberos, yung pagsabi ng salamat. Pero dito sa amin po, sa awan ng Panginoon, kunwaring nanay ko ay mapasok sa kwarto tapos mag-ano ng nanay salamat sa paglalaba, salamat sa pagluto, ang sarap ng luto mo, sarap. Tapos pag minsan nagkakamali ang nanay, okay lang yan, no? Minsan nasunog yung sinaing. So yun okay lang yan kasi tao tayo. Parang nagkakamali tayo mga kasomberos. Even professionals ay nagkakamali mga kasomberos. So those words of affirmation and those yung acknowledgement ng kabutihan ng magulang, ng asawa, ng kapatid, or ng breadwinner sa pamilya ninyo, napaka-importante po nun. And how much more ang Panginoon natin. Napakahalaga na yung kamangha-manghang mga gawa ng ating Panginoon ay pinagsasabi natin yan mga kasomberos, especially sa ating mga anak, no, sa ating next generation. If you are going to leave a legacy that will mark forever, yung magmamarka talaga siya mga kasomberos, at expect natin na hindi mawawala, no, throughout generations. Magtanim tayo, i-share natin yung salita ng Panginoon. Ito lamang yung kasi yung kayamanan nauubos yan. Let's say pamamanahan mo yung anak mo ng isang taring lupa o ng gantong kayamanan. Marami akong nakita na nauubos sila because wala silang knowledge, wala silang masyadong alam, not unless siguro sa mga business tycoons na yung mga bihasa na talaga sa business mga kasos. Pero karamihan kapag sa baryo-baryo lang, nasa barangay, kapag pinamamanahan sila ng magulang nila ng hektaryang lupa, hindi tumatagal, no? Hindi tumatagal yung yung kayamanan, yung properties na yun ibibenta nila, na isasanla. So hindi na nila natutubos mga kasomberos. So kung gusto natin ng solid mga kasomberos na legacy, magtanim ng salita ng Panginoon sa loob ng tahanan. Kasi ang susunod na generation, ang mga apo, ang mga anak, mga kasomberos, ipapasa rin nila na ganito, no? God has made wonderful things, amazing, miraculous things sa ating buhay, and even sa mas lalo na sa mga records sa Biblia. Sa time ni Moises, sa time ni Joshua, tumigil ang buwan, tumigil ang araw, no? Sa time ni Moises, nahati ang Red Sea. Sa time ni David,
victories over victories over victories, no? Records of victories, mga kasembreros. And marami pa, no? Nagpaulan siya Lord ng mana from heaven, kumain ng mga tao ng pagkain ng mga anghel, and then yung lumabas yung brooks or yung spring of water kasi walang makain ng mga tao, walang mainom ng mga tao. And so many, no, ginabayan sila ng pillar of cloud sa tanghali or sa araw. Yung mga tao niya, ibinigyan niya ng pillar of light sa gabi, mga sombreros, para hindi sila maligaw at magkaroon ng warmth. So those are the miraculous things. And from that, sa time pa ni Jesus Christ, no, magpagaling ng mga may sakit, no, nakakita ang mga bulag, nakarinig ang mga bingi, nakalakad ang mga lumpo, nag-resurrect siya, nabuhay siyang muli, mga kasombreros. Virgin Mary, he conceived even without physical sexual intercourse and so on. So napakarami. Angel visitations, nagpakita ang mga anghel, no, sa time ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, no, sa time ni Noah. Ang dami, no, ang Biblia, mga kasombreros, ay talaan. Kung may table of contents ang Biblia, mga kasombreros, ay napakadami ng miraculous acts at saka wonderful acts ng Panginoon. Kumbaga pa awestruck, no, napapatulala ka na lang, kumbaga pa goosebumps, mga kasombreros, ang mga wonderful works at wonderful deeds ng ating Panginoon. And sino ba naman hindi mamamangha sa 6th day of creation, mga kasombreros, di ba? Nasa pa lang sa unang araw, pangalawa, sinilita na ng Panginoon, let there be light, and there was light, no? He created the heavens and the earth and every firmament, no? Kuha pa sa time pa ni Job, no? Sa time ni Job, mga kasombreros, nalaman natin doon na pinofold lang at saka may hangganan ang mundo ng mapatay, ang mundo ng mabuhay, may hangganan at saka boundary ang daigdig, no? Dito lang, hanggang dito lang ang Pacific Ocean, hanggang dito lang ang Earth, hanggang dito lang ang Venus, ang Mars, and so on, mga kasombreros. So nakakamangha. And these amazing works na hindi natural, they were made, ginawa sila out of supernatural and divine God, mga kasombreros. Nagmula sa yung time, no, na napakahalagang regalo ng Panginoon sa atin. So yung mga tao, kapag tinanong mo siguro kung ano yung best gift, no, best work na palagay mo ay masterpiece na ginawa ng Diyos sa atin, maliban sa tao, mga kasombreros, tayo ay masterpiece or handiwork, mga kasombreros, ng Panginoon, ay ang oras, no? Kasi ang oras hindi po yan nabibili. So the gift of time, I would say dramatically, I would say parang nalilesen yung kanyang yung kanyang value, mga kasombreros, or not so much appreciated by people, na yung regalo ng Diyos na time na hindi siya nabibili at hindi na ibabalik. Kunwari, hindi ako magsasalita ng 3 segundo, which I cannot, no? Kasi baka ma-dead air ako, mga kasombreros. Pero pag hindi ako magsalita ng 3 seconds, hindi ko na yun mababalik, mga kasombreros, kahit na 1 second lang yung hindi ako nagsalita. So, ganun po kahalaga, ganun ka-precious. Kaya sabi natin, precious talagang oras, mga kasombreros. And napakabuti ng Diyos na binigyan niya tayo ng oras, no? Pinahiram ang oras, mga kasombreros. So, sabi dito, the verse further reveals, tell of all your wondrous works, mga kasombreros. Sa verse na ito, or sa stanza na ito, we see a deliberate act of recounting the miraculous deeds of the Lord. The psalmist does not intend for this declaration of God's works to be an isolated experience. Rather, it is a communal sharing meant to inspire others. By speaking about God's greatness and His marvelous works, we help to build faith, restore hope, and encourage those around us. So, hope talaga, mga kasombreros. Kasi yung salita ng Panginoon talaga, powerful talaga yan, mga kasombreros. Hindi mo masasabing walang power kasi tested and proven na maraming buhay na nababago, maraming mga life-changing word talaga, mga kasombreros, no? And yung verse na ito ay nagtuturo sa atin ng profound lesson about gratitude talaga. Kasi ano lang yan, parang binigyan mo ng anak mo ng bagong laruan, for example. Tapos narinig mo siya na kinukwento, yung tatay ko binigyan ako ng laruan, binigyan ako ng dito.
So, di ba, matutuwa ka because your child acknowledges the gift that you've given him or her, mga kasombrero. So, ganun din ang Diyos natin. Mas lalo tayong pagpapalain ng ating Diyos Ama if we tell other people His good works, mga kasombrero. So, kung meron tayong i-chismis, mag-chismis na lang tayo ng mga mapakabutihan ng Panginoon. And, syempre, no, apart from Kath din, na mabuti ang Diyos sa kanilang buhay, mga kasombrero, and sa buhay nating lahat, ay kung pa yung kabutihan ng Diyos. And sa akin talaga yung araw-araw, no, yun ang maiano ko na mai-share ko sa inyo ng kwento ng kabutihan ng Panginoon talaga. Yung araw-araw na opportunity, na chance na makapagbahagi ng salita, makapagbahagi ng kaalaman. Kasi syempre maliban dun sa talagang pinasalamatan ko yung nanay ko, yung lolo, and yung family ko, mga kasembreros, at yung kaalamang binigay niya sa akin araw-araw kung pinasasalamatan yun, mga kasembreros. And yun nga, parati naman tayo nag-voice over dito, and exactly kung kayo po ay avid subscriber natin, you've been a witness, kung paano natin dakilain ng Panginoon through His Word and the good things that He has been doing sa ating buhay and sa buhay ng Kath din, mga kasombrers. Kaya yun ang dalang pinasasalamatan ko, and hindi ako mapapagod na ikwento ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay, because grace yan nabubuhay tayo, humihinga tayo, ang oxygen na ito ay libre na binibigay ng Panginoon because He breathed us, hiningahan niya si Adan at saka si Eva, at tayo ngayon ay continuation lamang, mga kasombrers, ng hininga na iyon. Alright, so kung kaya kailangan nating i-chismis, i-chika, ikwento ang mga kamangha-manghang gawa ng ating Panginoon sa langit. Alright, so now in the meantime, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, wonderful, amazing God, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga salusan. Paalam po. I love you.